Ako, ang lahat biyaya niya. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Tuloy namin pinupuri. Itataas ang iyong dakilang pangalan sa iyong Lord God, tanggapin mo pong aming papurit at samba, Panginoon. Praising your name. Goodness in our lives, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amen. Tayo po noon, patuloy natin siyang purihin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord.
magtatapang sa habang panahon. Kailangan kukulang, biyaya niyang patuloy magaan. Tulad ng pagsikat ng araw, at tuloy siya bibigay tanglad. Kaya sa puso ko dahil kaya o Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula huwag ng aming lagi. Lord, magmulang ay maasahan ang lagi. Maging kasi mo ay o Diyos sa habang panahon, katapatan mo, matibay na pag-ibig sa bawat pipating tagumpay mahal na noon. Hallelujah, pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig kong talang sa noon at pag-iyon. Nag-ibig na Sa naming pupurihin at sasapay mo Diyos. Dahil ikaw, ang Diyos, lagi namin ayun sa aming Panginoon na nalalapitan. Salamat sa mga pangako mo, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Salamat, Lord, we give you praise, the honor, in Jesus. Amen. Amen. Thank you, music team. Ngayon naman po para sa ating isa sa pinakamahalagang part ng ating prayer meeting today is yung ating sharing. Ayan, so pangunahan tayo ni Sister Janet Morales sa ating sharing today. Ayan po. Amen. Amen. Good morning, everyone. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil kahit na nasa sitwasyon tayong ganito at malayo ang ating mga distansya, patuloy ang Panginoon na tumatayo sa ating kalagitnaan. Amen. Ang aking po i-share ay yung binasa po natin kanina, katiyakan ng tagumpay. Amen. Assurance of victory.
First of all, bago tayo magkaroon ng tinatawag na victory, dapat ang bawat isa sa atin ay may dinaanan o dumaan tayo sa isang labanan at natalo natin yung kaaway. Yun yung makakakuha tayo ng salitang victory. Amen. At dahil tayo, bilang mga Kristiyano, sa buhay natin, madalas tayo nagkakaroon ng encounter sa mga ganyang klase ng pakikibaka, ganyang klase ng yung mga tawag nito, na kailangan natin ma-overcome anuman yung mga kaaway o ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Ang salitang isa sa mga salita na ginagamit ng diablo ay ang salitang tukso, no? Ito'y first of all, ang salitang tukso ay talagang para sa demonyo yan talaga. Manunukso diyan. Nukan talaga ng ang tawag nito, manunukso ang diablo. Tayo, no? Para kung tayo ay magkasala, ang ending noon, mawawasak niya tayo, masisira niya tayo. Yan yung kanyang expertise. Salitang tukso. Now, yung salitang pagsubok, ito naman ay galing sa Panginoon. No? Tinitrain tayo ng Diyos o dinidisiplina ang bawat isa sa atin. Ang isa sa magandang bagay na kapag na-overcome natin yung pagsubok na ito, meron tayong reward. At yan ay promise ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon sa bawat pagsubok natin na ma-overcome natin, sinasanay niya tayo sa mga ganitong pamamaraan para masanay tayo sa mga blessing ng Diyos para sa atin. Now, huwag tayo ma-confuse ha. Ang salita na tukso ay hindi yan sa Diyos. Amen? Yan ay sa diablo. Hindi gawain ng Diyos ang salita ng tukso. Sabi nga doon sa James 12 o James 1:12-13. Hindi gawain ng Diyos ang panunukso. Amen. Isang famous author ng France ang nagsabi na ang mga tao daw ay mayroong tatlong bagay na dapat na ingatan. Binanggit yan kanina sa pagbabasa natin. Una, yung sinasabing natural environment. Ano ito? Ito yung mundo natin na sobra ng kasalanan, sobra ng makasalanan. Yung katulad na na-experience natin ngayon, sobra ng malala na ang kasakiman ng mga tao. Bawat isang bansa gusto makita yung kanilang power through weapons, ganyan. Makipakita nila na sila makapangyarihan. Hindi na nagsasuffer na ang karamihan ng mga tao. Yan yung sinasabi na natural environment. Huwag tayo makikiayon sa sabayan. Yung kasalanan ng mundong meron ng mundong ito. Bilang mga Kristiyano, pinaiiwas tayo ng Panginoon dyan. In particular yung sinasabi na layaw ng laman. No? Pinaiiwas tayo ng Panginoon dyan. Ano pa? Other people, sinasabi nyo, gagawan ka ng kasalanan. Yung nandiyan nanakawan ka, sisiraan ka, sasaktan ka para gumanti at magkasala. Meron pa isa, yung sinasabing oneself. Ito naman yung sarili mo, pakaingatan mo kapatid. Magkaroon ka ng pride. Yung pagiging self-righteous, self-centered. Feeling mo ikaw lagi ang magaling. Or yung self-entitled na dapat sa akin yan, deserve ko yan, mga ganong salita. Mga bagay kapatid na hindi mo kakitaan ng kababaang loob. At nagkakasala tayo sa pero higit na sa lahat na dapat nating bantayan bilang mga Kristiyano, yung tinatawag na spiritual warfare. Warfare na ginagawa nitong diablo sa buhay natin. Sabi sa 1 Peter 5:6, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, rolls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kaya sa buhay natin mga Kristiyano, hindi mo sasabihin, safe ako dyan, secure ako dyan, exempted ako dyan. No? Hindi natin pwedeng maiwasan yung pakikipaglaban, lalo na spiritual. Dahil yan ang gusto ni Satan. No? Yung bawiin tayo, dahil napakasakit sa tengang pakinggan na dati tayong miyembro, dati tayong alliance ng diablo, pero salamat sa Panginoon. Inalis na tayo sa ganong kalalagayan, that because of His blood, ayan, nailigtas tayo, nagkaroon tayo ng salvation. Salamat sa Panginoon.
Sabi sa Juan 8:44, ayun, napakasakit. Dati tayong anak ng Diyos. Dati tayong anak ng Diyos. Ayokong tanggapin yung salita na yun. But, yun ang katotohanan na kung wala ang Panginoong Hesus, hindi tayo magkakaroon ng kalayaan against sa kasalanan at sa kamatayan. Na, paano natin mauunawaan yung spiritual warfare against the devil? Ang sagot, huwag kang magpatuloy sa kasalanan mo. Amen? Dahil sa simula pa lang, si Satan yung gumagawa ng kasalanan sa buhay natin. Nung titik-tek ka niyan para patuloy kang makagawa yung patuloy mo mga darlings. Patuloy mo mga kasalanan mo, yung makalayawan ng katawan mo. Yan ang gustong-gusto niya. Bakit? For you to be a loser. Gusto niya maging talunan ka at the end of the line ng buhay mo. Yan ang gawa ng kaaway. Samantalang, ang pagsunod sa Panginoon is to gain victory. Amen. Katagumpayan over the spiritual warfare. Hallelujah. Sabi sa 1 John 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang nasa mga mata at ang mga mapagmalaki sa mundong ito ay hindi mula sa Ama, hindi sa sanlibutan. Actually, strategy ni Satan yan no? Gamitin niya ang sanlibutan ito, ganda ng nakikita mo, ang sarap na nararamdaman mo, para alipin niya yung tao. Amen. May sinasabi rito, una, ang pita ng laman or lust of desire. Kaya nagkakaroon tayo ng mga naririnig natin. Sana sa mga Kristiyano na nabubuhay na bilang mga Kristiyano, huwag tayong makarinig na ganito yung maling pakikipagrelasyon. No? Ano pa? Yung sobrang yung addiction, no? Pag sinabi mo Kristiyano ka, dapat wala ka na yung mga addiction sa mga gamot, paninigarilyo, or alak, or sugat. Dapat hindi ka nakasama dyan. You're not belong anymore to that kind of mga vibes, sabi nga. Second, last of one's eye. One's eye. Gusto laging maganda sa mata. Yung magkaroon ng basta para sa kanya lahat ng maganda. Yan yung mga tactic ni Satan. Ipapakita sa iyo kagandahan ito, kagandahan, magandang bahay, magandang sasakyan. Yan ang gusto niya, yung mga branded na mga damit, mga alahas. Yung pangatlo, yung pride, yung kanina sinabi natin, pagkakaroon ng arugante, yung paniniwala mo na ikaw lagi ang magaling. Pagkayabang, unwillingness to apologize, mayroon kang judgmental attitude, inggit, etc. We should know the devil is tempting us through these three means even at this very moment. Hallelujah. Lahat ng binanggit natin, it's a flesh, kapakinabangan ng laman. Sabi doon mga kapatid, a mind that governed by the flesh is death. But a mind governed by the Spirit is life and peace. Hallelujah. Yan ang gusto ituro sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Na mamuhay tayo in flesh, yung mind natin na covered with Spirit, o magkaroon tayo ng kapayapaan sa isip. Now, in Hebrews 4:15, nakasulat doon na kahit si Lord Jesus ay hindi rin nakaligtas sa panunukso ni Satan. Noong panahon na nandito, alam natin yan. Ang tanong, ano ba yung pagpamamaraan ng ating Panginoong Jesus? Bakit niya pa na pagtagumpayan yung mga tukso nito si Diablo, ng Diablo? Kung tayo nagbabasa ng Biblia, mababasa natin doon na tinalo ng Panginoon ng tukso ng Diablo sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. So very powerful talaga word ng Lord. Amen. Ang laging binabanggit ni Jesus pag tinutukso ni Satan, nasusulat. Diba? Ganon. Kaya tayo mga kapatid, dapat lagi tayo may mga memorized na word of God. Yung ipapamuhay natin, yung mga verses natin sa buhay. Every time tayo makaka-encounter into something na alam mo na gawa ng Diablo,
meron ka ibabato na salita, ibabato ka ng word of God, na kung paano ginamit ng Panginoong Hesus yung mga salita ng Panginoon para magkaroon tayo ng laban against dito sa tactic ni Satan. So, una, ang pagbabasa ng Biblia. Dapat lagi ka empowered ng word ng Lord. Now, pangalawa, through prayer. Si Jesus, di ba, lagi nagpipray ng thanksgiving sa Lord. No? Kung matatandaan nga natin, bago pa nga siya na ako sa krus, pray and fasting pa siya. Pero yung mga disipulo niya natutulog yung time na malapit na siyang kuhanin ng mga, di ba? Natutulog. Ayaw. Huwag tayong abutan ng panahon na kung saan darating na ang Lord, isa tayo sa natutulog. Kung hindi, isa tayo doon sa mga nananalangin. So, itinuturo sa atin dito, aside doon sa mag-meditate yung salita ng lalangin tayo. Lagi natin paghawakan ng panalangin. Mga kapatid, sa mga pangyayari ngayon sa panahon natin dito sa Israel na lagi bombahan, may alert, payapang-payapa ang tulong mo, magbigla na lang mag-a-alert yung cellphone mo, huwag mo naman sabihin hindi ka kakabahan. Di ba? Kakabahan ka talaga. So, ang ibig kong sabihin, every now and then talaga tayo manalangin dahil sabi ko nga, mga kasama ko dito, wala na tayo choice kung tayo oras na natin. But at least, haharap tayo sa Panginoon na maayos tayo, maayos ang ating puso, ang ating isip, bakit tayo nagpapanalangin. Lagi tayong communication sa Panginoon. Amen. Na, ito naman, si Hope, sabi ng Lord, mismo ang Lord na nagsabi, ito yung aking anak na walang kapintasan, patuloy, may takot sa Diyos. Sabi niya, ganun, pinagmamalaki niya kay Satan niya. Pero despite of that, ginalaw ng Lord na subukan si Hope, si Satan. Diba? Ang nangyari nga, nakubos ang kabuhay ko, namatay ang mga anak, diba? May natira, sabi nga ni Pia, natira yung lupa pa, asawa niya. So, pasensya na po kayo, ang ingay nila sa labas. Amen. So, yun. Wala tuloy. Ang second, ay maging matyaga. No? Be patient tayo. Kung ano man yung until end. Sa mga tukso na ginagawa sa atin ni Satan, kung hindi na panalo na ito ng Panginoon, wala tayong babasehan kung paano tayong mananalo. We are Christian dahil tayo ay followers ng Lord. And so, sa ating kung paano yung way niya ng pakikipag-battle through Satan, yun ay binibigay din na sa atin na iniiwan niya sa atin. And I believe through my heart na kapag ginawa natin, sinunod natin ano man yung kagustuhan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, pananampalataya, yung faith mo sa Lord, ma-overcome din natin paano ng Panginoon na-overcome yung pagtukso ni Satan. Now, balik tayo kay Job, di ba nawala lahat sa kanya dahil kapag-atake ng diablo sa kanya, na may pagkapahintulot ng Lord kung bakit nangyari ang pagkakit na yun. Pero alam niyo ba na mababasa, gulat din ako, mababasa natin sa at ito yung gusto ko bigyan ng point. Nabasa ko, na kapag binasa yung story ni Job, yes, nung una, tanggapan niya, ganyan-ganyan, yung, sabi nga doon sa asawa niya, magpapala lang ba, tatanggapin natin, ganyan-ganyan. Pero meron palang reason kung bakit nangyari kay Job, yung mga bagay ng trial sa buhay niya. Sabi ni Job sa 3:25, ito, what I fear that has come upon me, what I dread that has happened to me. Ang ibig sabihin nun, meron pala siyang fear. Meron pala tong si Jacob natakot sa buhay niya, sa isip niya. Ang kinatatakutan niya yung mga pangyayari na ayaw niyang mangyari sa buhay niya. Kung natatandaan niyo, every time na nagkakaroon ng party-party yung kanyang mga anak, pagtitipon, anong ginagawa ni Job after nun? Di ba nag-ano si Job ng nag-o-offer sa Lord? Na parang sinasabi niya, Lord, kung nagkasala ang aking mga anak, nag-o-offer siya. Kasi ayaw niyang parusahan yung mga anak niya. Kaya siya ang nag-ano. Meron siyang ganung thinking.
Okay, every time na magkakaroon ng gatherings, mga magpa-party-party, siya yung humihingi ng tawad para sa mga anak niya. Dahil meron siyang isipin na takot na baka parusahan ng kanyang mga anak, baka mamatay ito, mga ganyan. So sabi sa kawikaan, ang inyong kaisipan ang magpapasya ng inyong kapalaran, ini-impluwensyahan ng ating isip ang ating buhay ng malakas. Sabi sa Ingles, your thought determine your destiny. Our thought influence our lives innermostly. Sabi sa Proverbs 27, ang kaisipan ng pagkatakot ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa Diablo. Kaya kapag dumating sa atin, ito dapat nating itaboy hanggat maaari. Timothy 1:7, Timothy 1:7. Iyon pala ang possible and very true pala na kapag meron tayong iniisip na negative, pwedeng magmanifest sa buhay natin. Pag meron tayong mga iniisip ni pangit, nagmamanifest pala yun sa buhay natin. Hallelujah. Now, moving on. If we know the strategies of the devil, he will try to attack us. He will prowl around like a roaring lion looking for someone to devour. Alam ng Diablo kung saan tayo mahina. Yun ang gagawin niyang way para ikaw ay tuksoin, para ikaw ay wasakin, para ikaw ay magkasala. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Bakit tayo hindi dapat matakot sa Diablo? Sabi sa Corinto 10:30, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip na pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Ang ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na tayo tuksoin ng higit pa sa ating kakayanan. Ang ibig sabihin na even if we are in a hopeless situation, God provide a new way for us. Ang Panginoon din ang gagawa ng kaparaanan para makaalis tayo sa ganung sitwasyon. Amen. So sa buhay ni Job, hindi man maibalik yung kanyang mga namatay na anak na dahil sa kakagawa nitong si Satan. Pero ganun pa man, we can assure victory sa buhay natin. No? Magkakaroon, kung paano si Job nagkaroon uli ng panibagong kabuhayan, panibagong set ng mga anak na ang description nga sa Biblia, pinakamagagandang mukha. Yung kanyang mga anak. Tapos dumami pa yung kanyang ari-arian. Hallelujah. We are followers of Jesus. Jesus gained victory over the devil's temptation. So he will help us to overcome it. Ang Panginoon pa rin ang tutulong para sa all we need to do is to stay in our faith. Maniwala tayo hindi pababayaan ng Panginoon, for we are beautiful God. His victory is ours too. We cannot be easily overthrown. Although we lose our physical lives, but our spirit lives and are wrapped by God's life clothes, so that the devil cannot linger in it. Amen. Ito na po ang ating conclusion. Mga kapatid, ang tagumpay ay natatamo sa pamagitan ng pagkatalo o pagkapanalo sa isang laban. No? Kailangan natin meron tayong pasukin na labanan sa buhay. At talagang hindi naman po pwedeng, Kristiyano ako, exempted ako dyan. No? Ito ang first target ng Satan. Kasi ayaw nga niya na mawala ka sa kanyang pagiging membership. Kaya sa buhay natin mga kapatid, laban tayo with our Lord. Everyone who is a child of God has to fight a spiritual warfare. We should be firm and believe we can win. For Jesus is always with us. And sabi doon, as march on day by day with assurance of victory against the devil. Again, mga kapatid, anuman yung mga negative thoughts na meron tayo, alisin natin. Drive out, cancel natin, alisin natin. Because ipakita natin sa Diablo na hindi na tayo niya hawak. No? Linisin natin ating mga kaisipan. Kapag dumating yung mga point na mayroon tayong takot, lalo na sa mga panahon, hindi naman talaga yan imposible. We're just human na makakaranas ng mga pagkatakot. Come to think of it, ang Panginoon na overcome niya lahat yan. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa labanan. Hallelujah. Kaya kapit lang mga kapatid. To God be all the glory. Yun lang po. Amen. Thank you, Ate Janet.
Thank you Pastor po, Inday, Ate. sinong i-assign mong Ngayon naman mag-close in po ay prayer? si Sister Regina po ang maglilid sa atin sa Closing, confession. confession? Winning the Sister Nishi, sinong i-assign ni Pastora Inday sa closing prayer? closing. O sige, sabihin ko po sa kanya. Okay, thanks. Okay. Amen. Let's confess po, winning the lost, Tagalog. Salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Pag tayo dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at mga may kapangyarihan upang litisin, hindi tayo mababahala kung paano natin pagtatanggol ang ating sarili o kung ano ang ating sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating sasabihin. Narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking papadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang iyong isugo. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga mangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, okay, gandang pagmasdan ang pagdating na nagdadala ng magandang balita. Dahil kapag isa na tayo kay Kristo, tayo ay mga bagong nilalang. Wala na ang dati nating pagkatao at sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaawa. At pinagkatiwalaan niya tayo upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At tayo naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, tayo yung mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa kanila sa pamamagitan natin. Tayo nakikiusap sa kanila alang-alang kay Kristo upang makipagkasundo sila sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Nasasabi natin ito dahil tayo ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa ating sarili lamang ay wala tayong kakayahang gawin ito, subalit ang ating kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Hindi natin ipinapangaral ang ating sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At tayo ay lingkod nilalang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya rin nagbigay liwanag sa ating isip upang makilala natin kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ibinigay na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kahit inutusan niya tayong humayo at gawing alagad niya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismahan din sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo at turuan natin silang sumunod sa lahat ng inuutos ni Jesus. At dagdag niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang pangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap natin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang mga Hentil, unbelievers ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Sinabi sa atin ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid ng mga trigo at tanda ng ani. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kahit magkasama magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkatotoo ang kasibihan. Iba ang nagtatanim at iba naman ang aani. Isinubo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo tinanim. Iba ang naghilito at kaya ang umani ng kanilang pinaghirapan. Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Sabi ng Lord sa atin, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya sa akin ang Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa
ang mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kung may kapatid tayong nalilihis ng landas, may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino man makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas sa isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Malaya ako at di alipin man, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko rin sila. Kahit hindi ako sa klaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling ng mga hintil na hindi sa klaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila ay mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mga mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin ang iba sa pamamagitan mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang kanilang pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Sinabi ni Jesus sa atin, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga isda ng mga tao. Amen. Hintay mo si Mission. Okay, so let's go in prayer na po, Sister May Santos. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah. Yes. Panginoon, maraming salamat, O God, sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain natin, O Panginoon. Maraming salamat, O God, na even though, Panginoon, na may mga kaguluhan, Panginoon, pero hindi mo po hinayaan, Panginoon, na maging balakid, Panginoon, ang kaguluhan, Panginoon, sa pag ganitong gathering, O God, na meron kaming prayer meeting, O Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na dala naming kaligtasan, Panginoon. Malakas kami, Panginoon, sa gitna ng mga nangyayari, O Panginoon. Maraming salamat din, O God, sa kapayapaan ng aming mga puso, O Panginoon, sa joy na dala mo sa aming mga buhay, O Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At Lord, isang oras nga po ito, Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo at itinataas, Panginoon, ang mangyayari, Panginoon. Lord, alam po namin, O God, na sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ay matatapos na ang kaguluhang ito, Panginoon. Sa iyong grasya, O Panginoon, na magkakaroon na po ng kapayapaan, Panginoon, sa pagitan ng Iran at ng Israel, O Panginoon. Lord, alam po namin, O God, na may layunin ka, Panginoon, sa mga pangyayaring ito, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na nais mo, Panginoon, ang iyong bayan, Panginoon, ang iyong bansang Israel, Panginoon, ay magbalik loob sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa sa aming, Panginoon, especially yung mga anak mo, Panginoon, na sa gitna ng kaguluhang ito, Panginoon, na magkaroon kami ng kapayapaan sa aming kaisipan, sa aming mga puso, O Panginoon, at mas lalo kaming lumapit sa iyong banal na pangalan, O Panginoon, at yung mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi namin nakakasama dahil sa kaguluhang ito, Panginoon, Lord, ingatan mo sila, Panginoon, at sa next time, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, ay muli po namin silang makasama, Panginoon, sa pagpupuri, pagsamba sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Kaya nga po, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, inahabilin po namin ang aming buong araw, Panginoon. Inahabilin po namin sa iyo, mga Panginoon, ang mga pangyayari buong araw na ito, Panginoon. Even the whole week, O Panginoon, sa iyo po namin tayo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang kalagayan ng bansang Israel, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, even sa lugar na ito, Panginoon, ng Israel, Panginoon, na matapos na yung kaguluhan, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, sinabi mo, Panginoon, kung ano yung po ang aming ipanalangin, ang aming ipagkasunduan dito sa lupa, O Diyos, ipagtitibayin mo sa langit, O Panginoon. Kaya, O God, din, inaasam na po namin, Panginoon, magiging kapayapaan sa lugar na ito, sa bansang Iran, O Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dahil sa iyo, Panginoon, wala pong imposible sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Kaya nga po, Ama, maraming salamat, O God, sa katagumpayan, Panginoon, ang gawang ito, Panginoon.
At maraming maraming salamat, O Diyos, sa mga sa kaligtasan ng bawat isa sa amin, O Panginoon. Maraming maraming salamat, O God. Sa lahat po, Panginoon, ng papuri at pasasalamat ibinabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen.